Good morning mga guys. Good morning mga kababayan. Hapit na gyud. Malapit na talaga ang Pasko. Dito sa bansang Japan. Guys, ito makikita na natin ang mga pailaw nila sa mga daanan. Ayan oh. Kumikislap-kislap na. Kitang-kita na yung Pasko dito sa Japan. Iwan dyan sa Pilipinas kung ganito na ba. Ganito ba ang mga poste dyan, yung mga puno. May nilagay na mga lights. Saka bising-bising ngayon dito mga guys ang mga supermarket at mga bilihan. Alam nyo guys, kung ang bansa lang natin, pag yung Pangulo ay hindi mangunguna, mangurakot, asinso yan. Kasi yung mga congressman, senador, at sa mga naka-assign dyan sa mga sa custom, sa BIR, sa DepEd, dyan sa iba-ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, no? Saka basta marami diyang mga ahensya na sobrang korap. Siguro kung ang bansa natin, yung mga politiko, interesado talaga na umangat naman yung buhay ng tao, iwasan nila na mangurakot. Kasi alam nyo guys, pag ang bansa guys na maraming trabaho, tayo rin nakatira, di tayo maubusan ng pera, di ba? Kasi may trabaho tayo eh. Alam nyo guys, ang mga serbisyo dito sa gobyerno, ang ganda dito, napakaganda talaga ng serbisyo ng gobyerno. Kung tungkol lang sa pamulitika guys, tulad dyan sa Pilipinas, na ang partido guys, yung partido, pag may kasamahan sila guys na korap, yung korap nakagawa ng kahit ilang yen lang, inaano kagad nila yan. Hindi nila itolerate, kundi kailangan tanggalin sa grupo nila. Kasi yan ang pagmahaluan kasi ng isang bulok, yung isang kahon ng kamatis, lahat maging bulok na rin. Kaya dito sa Japan guys, hindi sila ganun. Eh sa atin, iba sa atin. Mas kinakaibigan nila yung mga masama na mga politiko. Yun ang dalhin nila para sa sarili nila. Na kahit nagnakaw na, yun, ipaglaban nila yan. Kasi puro pamulitika. Kaya paano pa magbago yung isang tao, gusto niyang pagnakaw, okay lang. Kasi suportado siya ng mataas eh. Di ba? Kaya delikado guys ang isang bansa na laging mangyari diyan sa atin sa Pilipinas. Sana magising na tayo, na palitan na yung mga pag ito ngayong kay BBM guys, nakita ko kay BBM na kahit napaka-close nila ni Sara guys, napaka-close talaga nila. Unity team. 'Di ba? Pero nang mabistigaran ito doon sa una sa Senado, kasi na-approve, humingi man si Sara ng noon, yung budget. Doon na nalaman na
ang programa niya ay nandyan na. Hindi na kailangan gawin yun kasi nandyan na eh. Mayroon na sa DSWD yan. Di ba? Kaya nung dito sa nangyari ngayon, tuloy-tuloy na yun na binestigaran hanggang dito sa Quadcom. At sinabi ni Sara na na pinagpamulitika siya. Pinopolitika. Pero hindi siya pinopolitika. Kasi obligasyon niya ng Kongreso ng mababang kapulungan na magbistiga sa mga mga dapat ayusin sa bansa natin. At yun natukoy na lahat pala ng mga budget niya hindi niya nasumiti ng tama. Diba? At itong si BBM, hindi siya kinonsinti. Hindi siya kinonsinti. Pinabayaan niya na sagutin. Yun ang dapat. Kailangan sagutin. Kung magkasala ka, kung may mga question sa'yo, sagutin mo. Hindi yung sabihin mo kagad pinopolitika ka. Hindi ganun. Yun ang nakita ko kay BBM na maganda yung nangyari na kahit close mo siya, hindi, kahit may utang na loob kayo dahil natulungan sila sa yung pagpalibing sa papa nila, pero